Pinanood ni Noel ang pelikula. Kasalukuyan siyang nasa ganong tagpo nang biglang may kumatok sa pinto. Napabangon bigla si Noel. Nagmamadali niyang isinuot ang t-shirt at sinilip ang tao sa labas. Si Eric pala. Binuksan niya ang pinto. Pasensya na kung naabala kita. Manghihingi lang sana ako ng malamig na tubig. Wala kasing tindang tubig dun sa grocery eh. Baka naman pwede akong mag-inom. Ang bungad ni Eric. Pawisan ang katawan ni Eric. Halos parang balat na nakadikit ang suot niyang sando sa kanyang katawan. Muli ay parang nakaramdam din ng uhaw si Noel. Pinawi niya ang kanyang tingin sa malapad na dibdib ni Eric. Ganun ba? Sandali lang ha, ang paalam ni Noel. Ang hindi alam ni Noel ay sumunod sa kanya si Eric at pumasok ito sa loob ng bahay. Si Noel ay kumuha ng tubig sa ref at baso sa kusina. Pagbalik niya ay nakita ni Eric na nakatayo sa sala at nakatitig sa telebisyon. Halos manghina ang buong katawan ni Noel dahil nakalimutan niya palang i-off ang TV. Kitang-kita ni Eric ang eksena sa pelikula. Kasalukuyang may ginagawa ang isang lalaki sa isa pang lalaki sa loob ng banyo. Napangiti siya at iiling-iling. Hindi malaman ni Noel ang gagawin. Para siyang napako sa kinatatayuan. Napalingon si Eric sa direksyon ni Noel. Noon lamang parang natauhan si Noel at inabot ng tubig at baso kay Eric. Kinuha ito ng lalaki at nagmamadali namang hinanap ni Noel ang remote para i-off ang TV kahit alam niyang huli na ang lahat. Hindi makatingin si Noel kay Eric habang umiinom ito ng tubig. Hiyang-hiya siya. Bading ka pala. Hindi halata. Ang sabi ni Eric kay Noel. Ha? Hindi. Halos mautal na sagot ni Noel. Ano yung pinapanood mo kanina? Sarkastikong tanong ni Eric. Di ko alam na ganyan pala ang laman ng bala. Wala kasing label eh. Ang tanggi ni Noel. Mag-isa ka lang dito? Asan ang parents mo? Ang tanong ni Eric. Wala, kuya ko lang kasama ko dito. Nasa trabaho. Ganun ba? Patangu-tangong reaksyon ni Eric. Hindi pa rin makatingin si Noel kay Eric. Nakayuko lamang siya. Ilang sandali pa ay pinukulan na niya ng tingin si Eric. Nakatayo pa rin ito. Napatuon ang tingin ni Noel sa harapan ni Eric at sa kamay nito. Napalunok siya. Gusto mo? Nakangising tanong ni Eric. Ha? Kinakabahang tagon ni Noel. Tinatanong ko kung gusto mo nito. Inginuso ni Eric ang kanyang harapan kay Noel. Ang tarantang sagot ni Noel. Biglang kinuha ni Eric ang kamay ni Noel. Ipinatong ni Eric ang palad ni Noel sa kanyang harapan. Ito, gusto mo? Alam ko, kanina pa ibang tingin mo sa akin eh. Type mo ko, no? Dahan-dahan ay binitiwan ni Eric ang kamay ni Noel, subalit na natili ang palad ng binata sa bukol ng kanyang bagong kapitbahay. Isang linggo nang tigang si Eric dahil nasa probinsya ang kanyang misis. Ang mainit na palad ni Noel ay nakadagdag pa sa pananabik ng kanyang nadarama. Dahan-dahang ibinaba ni Noel ang shorts ni Eric. Pagkatapos ay hinila niya ito pababa. Halos hindi makapaniwala si Eric ng tuluyan ng may subi ni Noel. Kahit sariling misis ay hindi pa nagawa sa kanya yon. Sa kadahilan ng sobrang pinagpala si Eric.
Napatingin siya kay Noel at bakas na bakas sa mukha nito ang kasabikan at kagustuhan sa kanyang ginagawa. Halatang sanay na sanay ang kanyang bagong kapitbahay. Nang una niya itong makita kanina, ay hindi niya inakalang ganito ito kagaling. Napansing lamang niya na parang kakaiba ang tingin nito sa kanya nang una silang magharap. Parang may pagnanasa. At tuluyan ng pinakawalan ni Noel ang nararamdamang hiya. Matapos ang mga pangyayaring yon, halos manghina si Eric sa sobrang sarap na naranasan. Kakaibang encounter ito sa bago pa niyang kapitbahay. Sulit na sulit ang isang linggong pagiging tigang niya. Okay ka, magkakasundo tayo. Kasabay noon ay hinila na ni Eric ang panloob at shorts na maong. Nanatiling nakatitig lamang si Noel kay Eric habang nagbibihis ito. Uy, salamat nga pala sa tubig. Nawala na ang uhaw ko. Ang nakangising sabi ni Eric habang lumakad ito palabas ng bahay. Nanatiling nakaluhod lamang si Noel. Hinang-hina siyang napasandal sa sopa at napapikit siya ng may ngiti sa labi. Kagagaling lang ni Noel sa eskwelahan. Hindi siya mahilig maglakwatsa kaya pagkatapos ng klase niya, dumiretso uwi na siya. Pagdating niya ng bahay, nadatnan niya ang kanyang Kuya Jake at may kainumang 3 lalaki. Malakas ang tawanan ng mga ito at dinig na dinig sa labas. Naka-uniforme pa ang mga ito kaya alam niyang mga kasamahan nito sa trabaho ang mga bisita. Napalingon ng mga kalalakihan sa pagpasok ni Noel. Tinangawan siya ng kanyang Kuya Jake, tanda ng pagbati sa kanya. Napangiti naman siya dito. Mga pare, si Noel, bayaw ko, kapatid ni Commander. Ang pagkilala sa kanya ng kanyang Kuya Jake. Halika pare, inom ka, ang sabi ng isang lalaki. Sa tansya ni Noel ay kasing edad dito ng kanyang Kuya Jake. Mestisuhin at pulang-pula na ang mukha dahil siguro sa nainom. Nakasando na lamang ito at nakasampay ang polo sa likod na inuupo ang silya. Tumanggi si Noel at nagpaalam sa mga lalaki. Subalit bago umalis, ay mabilis na kinilatis ni Noel ang mga lalaking bisita ng kanyang kuya. Yung isa ay matanda na. Nasa lagpas 50 anyos siguro ang edad. Hindi niya type. Yung isa naman ay maliit at maitim. Subalit pinakamaingay sa lahat. Hindi rin niya type. Yung pangatlong lalaki na nagalok sa kanya ng beer, ang pinakamay dating sa lahat. At hindi basta dating, suwabing suwabe. Gumana ang malikot niyang isip, subalit agad ding binawi. Alam niyang imposible ang kanyang iniisip kaya umakyat na lamang siya sa kanyang kwarto. Kahit inip na inip sa loob ng kanyang silid, ay walang magawa si Noel. Nahihiya siyang bumaba ng bahay. Naisip niyang magbasa na lamang ng pocketbook. Hindi na namalayan ni Noel na naidlip na siya. Eksaktong 12:00 ng gabi nang magising si Noel. Akala niya ay umaga na. Subalit pumalik sa kanyang alaala ang mga pangyayari bago siya matulog. Naalala niya ang kanyang bayaw at ang mga bisita nito. Bumangon siya at lumakad palabas ng kwarto. Madilim ang paligid.
Napansin niya ang ilaw na nanggagaling sa kusina. May kumakaluskos. Palatanda ang may tao doon. Bumaba ng hagdanan si Noel at pumunta ng kusina. Nakatalikod ang lalaki. Wala itong damit at nakasuot lamang ng pantalong maong. Naghuhugas ito ng mga baso at plato sa lababo. Lumapit si Noel. Ako na maghuhugas niyan. Ha? Gulat na sagot ng lalaki. Binigla mo naman ako. Hindi, okay lang. Kaya ko na to. Humarap ang lalaki kay Noel. Si Tisoy pala ito. Yung lalaking nagalok sa kanya ng beer kanina. Sorry ha. Nakatulog kasi ako kaya di ko kayo nakasikaso. Wala yon, sanay na kami. Yung bayaw mo ngayon, bagsak na sa sofa. Yung mga ibang kasama namin umuwi na. Naupo si Noel sa silya at pinagmasdan ng lalaking naghuhugas ng plato. Ang ganda ng hubog ng katawan nito. Bilugan ng mga hita at malapad ang dibdib. May manipis na bigote ito at semi-kalbo ang buhok. Ano na nga ang pangalan mo? Ang tanong ng lalaki. Noel, ang sagot niya. Ako nga pala si Diego. Kasamaan kami ni Jake sa trabaho. Ninong yan ng anak ko. Kaya magkumpare na rin kami. Nagkaya yan ng inuman kasi malilipat ng destino yung isang kasama namin. Parang hindi narinig ni Noel ang tinura ng lalaki. Nanatiling nakatitig siya sa harapan ni Diego. Napansin ni Diego ang tingin ni Noel. Napangiti siya. Ano ba yung tinitingnan mo ha? Nakangiting tanong ni Diego. Wala. Wala ah. Ang tarantang tanggi ni Noel. Wala titig na titig ka dito sa bukol ko. Bading ka ba? Ang preskong tanong ni Diego at iniliad pa ang harapan para ma-emphasize ang bukol ng kanyang harapan. Hindi ah. Pasensya na. Di naman ako dyan nakatingin Ang nahihiyang sagot ni Noel. Sige, aakyat na ako sa kwarto. Ang paalam pa niya. Oh, huwag ka munang umalis. Matatapos na ako. Tulungan mo kung iakyat natin ang kuya mo sa kwarto. Ang bawi ni Diego. Tumango na lamang si Noel, tandaan ang pagsangayan niya. Pagkatapos ng kanyang ginagawa, ay lumakad na si Diego papunta sa natutulog na si Jake. Sumunod na lamang si Noel subalit palihim pa rin ng pinagmamasdan niya si Diego. Naisip niya kung malaki kaya ang tinatago nito. Grabe kasi ang nakabukol sa kanyang pantalon. Parang ang laki-laki. Sabi sa sarili ni Noel. Napansin ni Noel na basang-basa ang pantalon ni Jake. Sabi ni Diego ay natapunan ito ng beer. Mabuti pa tanggalin mo na lang ang pantalon niya. Baka magalit pa yan pag nagising na basa ang suot niya. Ang sabi ni Diego. Medyo kinabahan si Noel. Pero na-realize niya na may punto si Diego. Kaya habang nakahiga ang kanyang kuya Jake, ay tinanggal ni Noel ang suot nitong sinturon. Halos manginig ang kanyang kamay nang madaanan ng kanyang palad ang harapan ng kanyang bayaw. Napalunok si Noel. Naginit ang kanyang pakiramdam. Halos hindi niya mabawi ang kanyang tingin sa tanawing nakatambad sa kanya. Nawala sa isip niya na nandoon si Diego at nakamasid lamang sa kanya. Napangiti si Diego. Lumapit siya kay Noel. Kinuha nito ang isang kamay ni Noel at ipinatong sa kanyang sariling bukol. Init na init si Noel. Para siyang nag-aapoy. Dahan-dahan niyang hinubad ang suot na pantalon. Pinagmasdan ni Noel ang ginagawa ni Diego. Parang batang sabik sa laruan si Noel. Hindi na makapag-intay. Tinulungan niya si Diego sa pagtanggal sa suot nitong pantalon.
Halos lumuwa ang mata ni Noel sa nakita. Ito na yata ang pinakamalaki sa kanyang aktwal na napagmasdan. Nakangisi lamang si Diego at nakapamaywang. Tama nga pala ang kwento sa kanya ng kumpare niyang si Jake. Bading ang bayaw nito. Maraming naikwento si Jake sa kanya tungkol sa bayaw. Magaling daw ito at ito daw ang pampalipas niya. Base sa mga kwento ni Jake, ay dinais niyang matikman din ang pinagmamalaking talento ng bayaw nito. Kaya ngayong gabi, ang katuparan ng makamundo niyang binabalak.